Hello mga kaborda, ito ang bordang ina nyo at nandito ako ngayon sa aming pasirang kubo na tambayan ko. At ayan, gagawa tayo ng part 2 doon sa first video na in-upload ko kung paano ko na-meet si Paring Dayo. So actually, I don't have plan to make another video kasi medyo complicated na yung next chapter. Pero ang dami-dami yung humiling, so pagbibigyan ko kayo ngayon. But guys, I'm really so sorry because I'm not going to give you the full details of some part of the stories for some reasons lang. And again, gusto ko lang pasalamatan lahat ng share ng video, lahat ng nanood ng video, at the same time, those inspiring messages na nababasa ko sa comment section. As you can see guys, it's like 98% of the comments are very positive at napakasarap basahin, no? There's a healthy conversation sa Comsec kasi naman nag-aaway-away. Although naman merong mga 2 to 3% na talagang bitter sila, no matter how nice na ibinigay mo sa kanila, humahanap talaga sila ng pangit sa'yo, and good luck na lang sa kanila. Anyway, kunting ano lang naman kayo, mga 2% lang naman kayo. At saka paalala ko lang din sa mga followers ni Paring Dayo na naliligaw sa page ko, guys, I don't have any intention to ruin his name or to malign his name. I am just telling the story, what really happened, and I don't have to fabricate nice part of the stories just for you guys to be happy. Kasi yun yung totoo. So, wala akong pwedeng baguhin doon para lang maging masaya kayo. So, ayun na nga. So, 10 years kami nagsama, and then like, 2 years, last 2 years ng pagsasama namin, he was hooked up into something that made him change. So, yung something na yon, doon na nag-umpisa lahat. And then I was like, syempre lumalaki na yung mga anak ko, si Batang lumalaki na, pumapasok na nung time na yon. There was even a certain moment na talagang sa sobrang hirap ng buhay namin. And by the way doon sa mga nag-comment sa akin, na sinabi ko kasi na niyakap ko yung kahirapan, sinabi na bakit mayaman ka ba? Ano ka ba? Galing ka ba sa... Ganito kasi yun guys Lawakan nyo sana yung pangunawa nyo sa mga naririnig nyo sa babasa nyo. Hindi naman talaga kami mayaman at hindi rin naman kami mahirap when I was staying with my father. Kasi yung tatay ko is kilala sa Cebu. Tapos naranasan ko naman ang lahat-lahat ng hirap. Naranasan ko, maliit pa lang ako, danas ko na lahat ng hirap doon sa tiyahin ko nung iniwanan ako ng mother ko. So what I'm saying is, naniyakap ko yung kahirapan ko with Paring Dayo is because hindi ko naman naranasan guys ang magkaingin nung dalaga ako. Hindi ko naranasan ang magkupras, hindi ko naranasan ang pumunta sa kagubatan, maghanap ng kawong para gawing walis, magkayas ng walisin, at maglako ng walis. Hindi ko naman kasi naranasan talaga yon. Nagkataon lang na talagang pinanindigan ko na yon ang pagsama ko kay Paring Dayo nung time na yon, lalo na nung nagkaanak kami. So, masama ba sabihin na niyakap ko yung kahirapan niya para lang hindi kami maghiwalay? All I thought was, I was like, believing that I already have the family. I'm building a family. Kahit ganun kahirap. So, may malaking pagkakaiba naman talaga yun. Kaya nga niyakap ko Okay guys, just to give you an idea kung gaano talaga kahirap, ganito yun So, si Paring Dayo, may alaga yan siya na ibon na punay. And then, kasi nung time na yun, talagang part na ng buhay ni Paring Dayo ang pagsasabong. So wala siya noon, and then may naligaw na ibon doon. So ang ginawa ko, kinati ko yung ibon niya tapos para mahuli yung yung naligaw doon. Tapos ang ginawa ko doon, gumawa ako ng mantika sa langis ng niyog para lang maiprito ko yung ibon at maipaulam ko sa mga anak ko. Kasi masarap naman talaga yun. And then napakaraming beses na rin na nabubuli yung anak ko sa school. Si Batang, yes. Alam niyo si Batang, ang layo-layo ng school. So ang ginagawa ko niyan, kinakarga ko yan dito si Ining. Sobrang payat ko nung time na yun. Kakarga ko yan dito kasi ayaw ko yung lumapat ang paa niyan sa putik. Ayaw ko mahirapan sa paglalakad ang anak ko. And Kimberly knew it. Some part of it naaalala pa niya. So ihatid ko yan siya sa school dito sa dagat. And then aantayin ko yan siya at basta ganun yung ginawa. I was been a very good mother, a very good partner. Kami nangamuhan kami sa isang pamilya, and then as in nangamuhan kami. So nandun lahat ng utos, ganito ganyan. So may inaalagaan kaming mga baboy dyan, ganyan. As in talaga, kulang na lang sabihin mo talaga nagpakaalir. Okay, ganon yung term. So, hanggang sa dumating yung malaking problema, dagok sa buhay namin, sa kay Paring Dayo. Okay? So, nung dumating yung malaking problema na yan kay Paring Dayo, I was pregnant doon sa bunso namin at hindi ko siya iniwan. I was there with him. Sa pinaka
darkest part ng buhay niya, I was there with him. Hindi ko siya iniwan. At meron ding na isang bagay na hindi ko makalimutan na minsan pag naalala ko, umiyak ako kasi alam mo sa isang pirasong hotdog, hinusgahan na yung pagkatao ni Batang. She was like 3, I think, 3 years old noong time na yon. Tapos gusto niya kainin ng hotdog. Tapos pinahinto siya. Kasi sabi nga, hindi mo yan makakain kasi walang hotdog sa bundok. At hindi mo maranasan kumain ng hotdog kasi sa bundok ka lang. As a mother, masakit sa akin yon. At tinanim ko yan dito. Masakit sa atin yon na ganunin yung anak natin. And it also happened sa kay Bombom. Ito ang pinaka-worst. Kasi nung nangangamuhan kami, so tinawag siya, bibigyan siya ng chocolate. So actually, M&M's pa yun tanda ko. And then, syempre excited yung bata. She was like 7 years old noong time na yon. And then, only to find out, pagbukas ng bata is ang laman ay poop ng bata, nung anak nung nagbigay. So, sobrang sakit nun, guys. Sabi ko, dumadami yung laman ng challenge sa puso ko, sa isip ko dumadami. And I was talking to paring Dayo. Sabi ko, bigyan mo na ako ng pagkakataon na makapagtrabaho kasi hindi habang buhay gaganituhin yung mga anak ko. Hindi, kasi sobrang sakit. Kasi I know that I can do better. I know that I can do something, to break the cycle of poverty sa pamilya namin. So, doon ako nangulit sa kanya. And then, pinayagan naman niya ako magtrabaho. Yun nga lang sa may canteen ng bus terminal sa Batangas. So, naging dishwasher ako doon. So, pinayagan niya ako. Doon na nag-umpisa. So, sunduin niya ako ganito, ganyan. Doon na. Kasi, naturally guys, si Parinday is very siloso. Everybody know it. Gano'n siya kasiloso. Hanggang sa dumating na yung hindi namin pagkakaunawaan sa napakaraming bagay. And then, I asked him, nasabi ko, magtrabaho na lang ako sa Hong Kong. So, actually, he supported me and he even helped me to find sources para makaalis ako. So, doon na nag-umpisa ang pinaka-worst. Yung pagiging seloso niya lumabas na hanggang sa ganun, guys. Again, walang third party, walang other people involved sa pag-iwalay namin. So, I ran away barefoot nung time na yon. And then, I think that was the most painful moment of my life. When you're running away and then you're hearing your kids screaming, calling your name and begging na huwag kang aalis. That was the most painful, guys. Sobrang sakit nun. Sabi ko, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. So anyway, yun na nagkahiwalay kami. So I stayed with my uncle doon sa San Pablo, sa Santo Cristo. Actually, sumunod Paring Dayo sa akin noon nung araw na yun. But then, ayaw na talaga ako payagan ng tiyuhin ko na sumama pabalik sa kanya. So, that was it. And then, it's like almost 3 years na hindi ko nakita ang mga anak ko at nakasama mga anak ko. And then, during that time, I was like, I really promised myself na hanapin ko ang pangarap ko para sa mga anak ko. At babalikan ko kayo. Nabaon ko yung pangarap na yon. Sobrang sakit yun, Doon lang sa mga katulad ko lang, na talagang mahal na mahal yung mga anak. Maintindihan nyo yung ganong moment, gaano siya kasakit, gaano siya kabigat. So guys, instead of giving up, although many times ako nag-try to give up, kasi ayoko na, hirap na ako, I was just thinking about the life na naiwan ko sa mga anak ko. So yun na lang ang inisip ko. Pag sumuko ako, anong mangyayari sa mga anak ko? So yun, hanggang sa nag-training ako sa call center, and then pinalad ako. During that time, pag nagtrabaho, pag-apply ka sa call center, napakahirap, sobrang hirap. The fact also na hindi ako magaling sa computer kasi there's no computer naman sa bundok. At during that time, syempre napakaano pa ng panahon, talagang I really don't have access sa computer. But I really did try my best na matanggap ako. At yun naman, pinalad ako hanggang sa nakapasok ako sa isang call center. Shout out kay Miss RK Himino. She was the first person na nag-interview sa akin sa call center sa Makati. Thank you so much sa nagtiwala siya sa akin. Kasi nung in-interview ako, she was like, naintindihan niya kung anong nandito sa loob ko. So early 2009, yun na nakapagtrabaho na ako sa call center. Iba't ibang call center ang pinasukan ko sa Makati. Access Call, Teletransform, Rothschild, name it. Napasok ko lahat yun. Different accounts, I was there. So ang dami kong dinana sa call center hanggang sa na-hospital ako. Dinala ko sarili ko mag-isa sa hospital.
ang dami kong pinaglaban sa buhay just not to give up. Kasi iniisip ko yung mga anak ko na babalikan ko. Alam niyo guys, ang nakakatawa sa part na yon, nung time na hindi ko nakasama ang mga anak ko kasi nandito sila sa Batangas and then nagtatrabaho sa Makati. So, ginawa kong ka-textmate yan si Paring Dayo. So, I was like using 5 SIM cards with different names para lang maka-textmate siya. Tapos, tatawagan, kakausapin yung mga anak. And, naririnig ko yung mga anak ko, nakakausap ko yung mga anak ko sa ganung paraan. For 4 years na nagkahiwalay kami ni Paring Dayo, nagkaroon ako ng karelasyon. Yun yung naging ama ng bunso ko. So, 3 years kami noon, hindi rin nag-workout. At the same time, nung mga time na yon, si Paring Dayo ay may karelasyon din. Nagkaroon siya ng ka-live-in at tinawag din na mama yun ng mga anak ko. So guys, nung mga time na yon, nagpapadala na ako ng sa anak ko, sa mga anak ko, sa pamagitan ng aking bilas. So 2012, March 19, yun yung natanggap ako dito sa home base. So, as virtual assistant. So, alam nyo guys, nagmakaawa ko noon na sabi ko tanggapin ako kasi kailangan kong makabawi para sa mga anak ko. Kukunin ko mga anak ko ganito, ganyan. And that was also the time na nakita na ako ni Sir Judd sa Facebook. And we were, doon ako nakita ni Sir Judd sa Facebook. Pero sa ako na yun ikukwento. So, nung March 19, doon na nagbago ang lahat. Nung matanggap ako sa Lindell's Grandfather Clock Repair. So, home base siya. Nakabase siya sa Florida. So, doon nagbago ang lahat, guys. As in, sobrang sabi ko, ito na yun. Ito na yung paghihikante. Charot lang. And then, guys, yun nga, bumalik ako sa mga anak ko. Ay, grabe yun. Grabe yun. Yung time na bumalik ako, grabe yun. Kasi kahit na try na lutuin yung utak ng mga anak ko, pero pagbalik ko, niyakap nila ako mahigpit. Sobrang saya nila, sobrang saya ko nun. Pagbalik. Tapos doon ko na, sabi ko, ito na yun. Humingi ako ng tawad, ganito, ganyan. So, yun na. Pero alam nyo guys, I was like fighting kasi hindi talaga ibibigay sa akin ng anak ko. I was in Cavite nung time na yan. So, hinayaan ko lang. Hanggang sa, instead of maningil ako, manumbat ako, ibalik ko yung lahat ng sakit na dinanas ko, hindi ko yun guys ginawa. Gumanti ako ng kabutihan. Gumanti ako ng pagiging mabait pa rin sa lahat-lahat. Kahit mismo kay Paring Dayo. At yung time na yun din, doon tinapos yung naging kalbaryo niya. Nang sinasabi ko sa yung pinakamalaking dagok na dumating sa buhay niya. Ako rin ang tumulong sa kanya na matapos lahat-lahat yun. You know guys, I have this hate. Meron akong mga grudges deep inside na gusto kong ilabas. Meron akong gustong isumbat. Meron akong gustong isingil. But then I was overpowered by the love that I have for my children. Yun ang nagtakip sa lahat-lahat ng hinanakit na nandito. Yung pagmamahal ko sa mga anak ko. So instead na gawin ko yon, hindi ko na nagawa. Ayun, naging mabait ako. I was such a very nice person na bumalik sa inalisan ko. So kaya kami ganito ka-okay. So may in-laws lahat. Kay Paring Dayo, yun mula nun, hindi pa vlogger ang mga anak ko. I was there with him. I was there in his family sa lahat ng problema nila sa abot ng mga kakayo ko. I was there with him. Hindi ako gumanti, guys. And you know what? Kung bakit ko nagawa yun? Kasi mahal na mahal ko mga anak ko. So, paano na lang kung magiganti ako, maningil ako, manumbat ako? Magsasuffer ang mga anak ko. Kasi guys, once and for all, yun lang yun. Hindi man siya naging mabuting asawa sa akin, but then he was a good father to my children. So yun na lang yung inisip ko doon. And that was the main point kung bakit hindi ako gumanti, hindi ako naglabas ng hinanakit ko lahat-lahat. So after battling with so many fights to win back my children, ayun, 2013 nakuha ko sila. And then I made an agreement with Paring Dayo. Sabi ko sa kanya, I will stand as a father and mother to our children. Just leave everything to me. And I'm not going to ask anything from you. Not a single centavo. I'm not going to demand anything from you. Just give me peace and friendship na kailangan ko para sa mga anak natin. At ayun, naging okay. So, pag hinihiram niya yung mga bata or gusto ng mga anak ko na makita papa nila, hinahatid ko sila dito sa Batangas. So, ganun din siya. Pagka gusto niya makita mga anak ko or mga in-laws ko, ayan, open na open sila
sa Cavite. And then, you know, everything ran smoothly sa family namin. So actually, si paring Dayo, mayroon siyang karelasyon. I think 2011 sila or 2012 pa. And I know the girl. And we're good. Tapos, sa kay Sir Jad naman, actually kaya kami nandito kasi noong 2020, ayaw na ng mga anak ko sa Cavite and we decided to leave Cavite. My first choice was, pauwi kami ng Cebu. Cebu kasi yung gusto ko. And then, it was actually Sir Jad's decision na dito kami sa Batangas kasi baka mahirapan ang mga anak ko maka-adjust sa Cebu. So, this is the reason why we're here. And then, si paring Dayo, everyday nandito siya. Ay, nagkakausap sila ni Sir Jad. Everything about them is okay. Everything about us is okay. So, sa mga followers dyan na hindi masaya para sa amin, I'm really so sorry guys. I've been through a lot. So, sobrang dami na nangyari sa buhay ko. And you're bashing? It's just a speck of sand, baby. Napakaliit lang yan. At alam ko kung saan ko pwede ilagay yung mga pambabash ninyo sa akin. So, we have this happy family, kaya maging happy na rin kayo. Sa mga nakakaranas ng mga ganitong scenario, mga ganitong pangyayari sa buhay, lalo-lalo na sa mga babae, sa mga katulad ko, laban lang, huwag kayong sumuko. Tingnan nyo yung isang bagay na magpapalakas sa inyo. Yun yung anak nyo, kung may mga anak kayo. Or isang dahilan na kailangan yung lumaban. So, yun lang guys. Nakaya ko, kaya nyo rin.